Hi guys and welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Jello Plantito, isang plant enthusiast. In today's episode, i-unbox natin itong 4 na orders natin ng mga plants na galing ng South Cotabato. So ito po yung mga sinasabi ko sa inyo ng mga last orders na bibilihin natin kasi kompleto na tayo ng mga plants na kakailanganin natin sa ating garden at wala na tayong kailanganan pa na bilhin as of the moment. Siguro kung meron mga pa-isa-isa na lang, padala-dalawa na lang kung meron mga orders. Ang iba po dito ay mga order, mga for selling, reselling rather. Yung iba naman for collection. Yung seller po natin ay si Ate Josel Fotolan ng Julius Plants The Originals. Nandyan po sa screen yung link kung saan kayo makakabili ng mga affordable at mga quality items ng mga plants. So, suki ko na yan, sina Ate Josel, at ipa-plug ko na rin yung isa nating online seller na from South Cotabato rin, kaibigan ni Ate Josel, si Ate Lea Flamiano. Nandyan po sa screen yung kanyang Facebook account kung saan nagko-conduct siya ng mga live selling. Bumibili rin po ako ng mga plants sa kanya at maayos din po siya magpa-deliver ng mga plants. So, yan. So, tignan na natin kung ano na yung status nitong mga plants na to. So I hope nilagay ni Ate Jo yung mga pangalan kasi sabi ko sa kanya para ma-vlog ko siya na maayos at ma-IDhan ko na maayos. Lagay mo yung mga ID sa plant para mas mabilis yung unboxing natin. Yan. So hindi ko lang alam kung nailagyan niya. So kung hindi niya nalagyan, try na lang natin yung best natin na maalala kung ano yung mga plant na to. Ayan. So, ito medyo marami-rami yung laman. So, hindi ko alam kung nilagay niya dito sa... Sabi ko kasi isulat niya dito sa mga dyaryo yung mga ID, pero I'm not sure kung saan niya nilagay yung mga pangalan. Ayan, tingnan natin ha. Okay. Okay, so ito ay hindi nga niya nailagay. So nakalimutan na naman ni Ate Jo. So ito po yung marble na white princess. Ayan. White princess na marble. Napakamura na lang nito. Ayan. So kinuha ko siya. Ayan. Kasi marble daw yung ano niya. Ayan. Oo nga. It seems like marble siya. So, madalang yung mga ganyan na marble siya. At maganda yung jeans ng kanyang variegation. Ayan. So, yan po yung ating white princess. Wala siyang pangalan, pero natatandaan ko yung name o yung ID. Okay. So, I hope lahat matandaan natin. Okay. So, ito mga sensation ata to. Ordinary sensation lang po ito. Nothing in particular. Maganda lang siyang tingnan at panghalo sa garden at mabilis siyang alagaan, madaling halagaan itong mga sensation. Yan. So ito ay ang alam ko fern ito pero hindi ko alam yung ID kasi hindi na naglagay si Ate Jo ng mga pangalan siguro sa dami ng mga delivery niya. Ay, hindi siya fern. Ito. Ayan. So, ayan. Since wala siya mga ID, dito na ako nahihirap at mahihirapan. Hindi ko alam yung ID niya. Ayan. Aglonema po ito. Ayan. Next, we have ito. Dahil nakikita kong kanyan yan, parang ito ay fern. So, di natin alam kung anong klaseng fern ito. Oo nga, fern nga siya. So, di ko alam kung isinulat niya dito sa dyaryo yung pangalan. Pero maganda to Para siyang para siyang kagaya nung crotons na mother and daughter na meron siyang pahabang ganun. Diba? Ayun. Ayan po yung itsura niya. So, stable po siya. Yan. Yung mga ferns po, hindi po yan maselan alagaan. Yan. Ang nilagay niya, amount. Kung magkano ko siya binili. Talagang to si Ate Jo.
Si Ate Jo, dinilagyan ng mga ID. Ayan. Okay. Ayan. Pumalumena, alam ko to eh. Kung di ako nagkakamali. Ayan. Ang ganda niya, oh. Ang kapal ng dahon niya. Para siyang ano. Velvety siya sa likod. Tapos ang kapal niya. No? Ayan. So, stable. Wala pa tayong nakikita mga damage. Kasi ito inabot lang ng 3 days, guys, ha. Tapos, nakarating siya ngayon ng Friday. Yun. Ako, meron na ako nito na philodendron. Pero, hindi ganito yung kaganda, yung kagwapa yung variegation niya. Meron siyang variegation, kaya lang minsan may may tendency siya na nawawala yung variegation niya. Ewan ko anong dahilan. So ito, kumuha ko ng isa na good genes. Ito kasi ang mura na lang. So yan po yung ating Jose Buno. So medyo nalukot lang yung dahon, kaya lang wala tayong choice. Kailangan niya pagkasyahin dito dahil nga mailiit yung box. Yan. So, ito naman ay ito yung napagkamalang ko siya na akala ko ano siya Anthurium. Hindi pala ako nagkamali ng bili dito. So, mura naman siya. Yan. So, binili ko na. Yan, so ito, huwag kayong mag-alala kung meron kayong mga ganito makikita, mga oldest leaf, so most likely yan talaga, mamamatay na yan, yung mga leaf na yan. Pag ganito, ibig sabihin, medyo sensitive itong plant na to sa shipping, sa init. So, meron mga plants na maninilaw siya ng dahon. Baka nga meron pa dito may maninilaw na dahon dyan, hindi pa nagtitrigger. So ito, yan, nag-trigger na siya. So ito na yung last plant para sa box na to. O ito. Ito siguro yung Dwarf Sensation. Yan. Mura lang kasi to na binili ko. Pang added volume lang sa garden. Yan. Dwarf Sensation ata to. Alam ko dalawa yung dwarf na binili ko na Sensation. Yan. So, itinabi muna natin yung first box. So, dito na tayo sa second box. Yan. Marami-rami to guys na nabili ko kasi mura na yung mga plants. Sobrang mura na. Bumalik na sila dun sa dati nilang presyo. Pero di natin alam kasi kung kailan ulit mag-hype yan. Yun namang umiikot lang naman yan yung hype. So, tingnan nyo dati yung lato-lato, di ba? Napaka, popular niya. Ngayon, laos na. Ganun lang talaga ang buhay. Weather lang yan. Okay, so, ito na tayo sa batch na to. Yan. Oops, I think mapupunit ito or mababali. Natin ha. Yan. Okay, hindi naman ako kumuha ba ako ng Morodocloc? So ito, Morodocloc na round leaf. Yung meron ako pala is yung long leaf. Ito yung round leaf naman. So pag pala round leaf, curly pala siya. Tsaka meron siya parang stripe dito. No? Caladium siguro to. Baka ito yung Red Emperor. Yan, Red Emperor siguro to. Ito lang talaga yung sa mga Caladium mo. Yan, Red Emperor to alam ko. Yan. So ito, wala na. Ito, tanggalin na natin. So, makaka-recover naman yan. Kaya na talaga ganyan lang ang Caladium talaga. Medyo sensitive siya.
Kailangan talaga yan, pinapaship yan, ano talaga, yung meron siyang protection kasi yan, naggaganon yung mga dahon niya para siya nalalamog. So, ito. Tama ba? Red Emperor ba yun? Correct nyo na lang ako kung mali ha. Hindi ako expert sa mga Palladium. Okay. Chine-check ko siya lagi kung merong mga nababaon na mga scale insect. Natin doon sa South Cotabato, hindi masyadong puso doon yung mga scale insects. Ayan. Walang scale insects. Healthy yung plant. That's good. Or most likely yan dahil sa insecticide din, kapag alaga sila sa insecticide, hindi talaga sila pamamahayan ng scale insects. Yan. Okay. Ito naman ay so aglo din ito. Ito, parang cupcake sinta ata siya, kung di ako nagkakamali. Yan, ilalagay din natin yan sa link kung ano yung ID niyan. Yan. So, aglo. Wala din siyang kuto. So, tini-check ko kasi kung meron siyang skill. Yan. Ang lilinis nila, oh. Dito lang talaga nanggagaling yung mga skill. Hindi kasi ako pala gamit na insecticide, kaya ganoon. Dahil sa nangyayaring ganyan at nabibiktima tayo lagi ng scale, alam nyo, ang dami po nang namatay na aglo dahil sa mga scale. Siguro may 10 aglo na yung namatay dahil sa scale insect. Dahil nga, ayaw ko gumamit ng insecticide. Pero ngayon, parang it tells me na kailangan ko nang mag-maintain ng plants na gamit yung insecticide. Yan. The DIY insecticide will no longer work. Okay? So, eto po, di ko po alam kung ito ay mine-free or free dito, oh. Ayan, so, ganda ng variegation niya, oh. And second to the last. Meron akong hinihintay na mabuksan na plant, eh. Okay. Ito, alam ko pinahanap ko to eh, pero hindi ko siya matandaan nandiyan kasi sa phone yung ID niyan eh. So kahit lang dito po tayo, hindi tayo ganon na matandaan natin yung mga ID ng mga plants. Minsan kasi pag ganyan na pare-pareho lang siya halos, yun, hindi natin matandaan. Yan. Ito yung isa na na-mine ko na napakamura lang. Para rin siyang cobra fern. Fern din siya pero ibang variety. Yan. Nakalimutan ko yung ID nitong klase ng fern na to. Yan. May mga nabili ako dito na first time kong aalagaan. At first time ko rin na magkakaroon. So, hinahanap ko siya. Saan siya banda rito? So, surprise. Yan. We're hoping na sana maayos siyang nakarating dito. So I hope nandito siya. Yan. Okay, ito ata yung isa pang fern. Yan. Hindi naman tayo ganun kahilig sa mga fern. Meron lang ako dito yung tawag dito yung anong pangalan dito? Meron tayo dito yung cobra fern. Ayan. Oh, wait. Parang kagaya rin siya nung isa. No? Yan. So, fern ito. Tapos, hindi ko alam kung anong ID nito. Ano rin to? Sensation. Ito ba yung sinasabi mo na nahalo, Ate Jo? Yan. Ito ba yon?
Napa-freebie mo na sa akin. Yan. Diba? Ang ganda niya. Fern din pala to. Yun, yung fern na alaga ko, ito. Yan. Nung binili ko to, iilan lang yung dahon niya. Yan, so kakaano ko lang dito actually, kakarepat ko lang. Ipopropa ko na sana siya, pero parang huwag muna. Hihintayin ko muna siyang lumaki pa para mapropa natin siya ng gawin natin siya ng 4 na section para 4 na plant siya. Medyo matagal kasi bago mag-restore kasi yung shape niya once na ano mo siya, itawag dito, pinopagate mo siya. By division kasi ang propagation dito. Ayan. So, hindi ko muna siya ipopropa. Hihintayin ko pa siya lumaki pa. Ayan. Para more stable pa siya. Ayan. So, etong minsan natuto yung mga dahon, ginagawa ko, ginugupit ko na lang. Ayan. Ayan. Pero hindi ko totally na tinatanggal yung dahon niya. Ayan. So ito, ayaw niya ng basang lagi yung potting mix. Gusto niya natutuyo siya between watering. Yun, para mas mabilis siyang lumaki. Kasi ito, yan. So ito natatandaan ko to, na mine free ko to accidentally. Wala akong intention na i-mine, pero ako pa yung nanalo. Yan. So black CC ito. Meron na akong black CC dito. So yan, additional. Meron na tayo ulit na another black CC. So take note ang alam ko ito ay so kapag may mga bata, iwasang laruin yan kasi toxic yung halaman. Okay, so ito ay ayan po, ito aglo din po siya. So kung alam niyo po yung ID niya, paki-ID na lang po, pero ilalagay ko rin po sa screen. Inaabangan ko na plants, mukhang nandito siya sa pinaka-last na box. Ayan. Okay. Ito ay Suksum Jaipong. Ayan. So, yung red Suksum Jaipong. Ayan. Bakit po ako bumili nito? Yung mother plant ko nito ay natunaw dahil sa scale. Hindi ko siya namalayan na na-infect ng scale. Meron siyang naging anak pero hindi ko rin sure kung magsusurvive siya. We're just hoping magsusurvive siya. Maganda kasi yan kapag lumaki na. Kaya panoorin niyo yung episode wherein nag-tackle ako about scale insects on how to treat aglos na infected ng scale insect. Ayan. So ito, di ko rin alam kung anong plant ito. Kaya dahan-dahanan ko kasi medyo mahigpit yung pagkakatape niya. Ayan. Okay, so ito ata yung Big Mama. Ayan. Big Mama. Ayan. Oh, may baby siya pero parang mamamatay. Baby ba to or ano? Ayan. So, tinitingnan ko guys kung meron siyang scale insects. Ayan. Wala siyang scale insects. So, very good. That means healthy itong mga batch na to. Before kasi hindi ko na na-check kung may scale insects yung mga aglo. Yan, ano na lang ako, tiwala na lang ako. Pero syempre, yung mga insekto na yan, may hahalo dyan. Oh, eto ata yung Black Mamba. Ay, ang ganda pala niya. Oh. Eto po, Caladium na Black Mamba. Yan. Eto pala yung itsura ng Black Mamba. Ang ganda niya, I'm not disappointed. Nagaganda rin pala ng mga caladiums. Kasi wala ako masyadong collection ng caladiums. Yan. Naalala ko, may mga caladiums din palang alaga yung lola ko. Yung namayapang lola ko. Yan. Marami siyang caladiums. Naalala ko bigla. Yun.
May mga nakita kasi ako mga pictures na meron pang nung mga plant na yon. Kaya bigla ako naalala na kailangan kong bumili ng caladium. So ito mga sensation ito. Yan. Kumuha ko ng marami kasi mura lang naman siya para hindi sayang yung shipping. Yan. Pwede naman natin siyang ibenta. Yan. So yan po yung laman po nung third box natin. So nandito na tayo sa last box for today. I think nandito lahat yung mga inaabangan ko na mga plant. Kumuha ko ng dalawa to ensure na kasi mura lang naman siya yung nabili ko. I think nandito siya. Medyo loaded siya, oh. Kasi last na to, na ganito kadami yung mga ino-order natin. Hindi na tayo kasi mag-o-order ng marami pa. Alam din naman ni seller yan. Yun. Not unless may mga bagong orders ako na wala ako na meron sila, yun, po pwede ako mag-order ulit. Pero for collection wise, I think I'm already good kung ano yung meron ako ngayon. Yan. So, ito ata yung peach Panama. Oh, Panama ba to? Yan. Aglo din yan. Ayan. Sorry guys, hindi ako ganun kabihasa sa pag-ID ng mga aglo. Yan. So, ito ata yung Pink Esmeralda. Yan. Pink Esmeralda. Ito ata yung for replacement na Pink Esmeralda. Yan. Okay naman siya. Ito. Yung isang fern. Kasi para siyang sphagnum moss. Ayan. Ang ganda niya, oh. Pero medyo parang tuyo siya. So, we're hoping na sana to mag-survive. Ang ganda niya, oh. Ang ganda niya ilagay sa, yung bunot. No? Ilagay mo siya doon. Para siyang orchid. So, ganda niya. Fern din po ito. So, kung alam niyo po yung ID niya, yan, pakilagay na lang po sa comment. Yan. Pero mukhang nalanta siya dahil wala siyang tubig. So, dry out siya. So, bubuhayin natin siya mamaya. So, gagawin ko dito guys, yung mga plants na to. So, iaano muna natin. Tatanggalin natin siya sa mga patch, sa mga tape nila. Or, natin siya, didiligan natin sila mamaya para makapag-absorb ng water, para ng moisture. At mabuhay sila. Ayan. Ito pala siya. Ayan. Ito pala yung itsura niya. Ayan. So, ito po ay staghorn fern. So, kung anong variety siya ng staghorn fern, hindi ko po alam. So, ngayon, since nakita ko na siya ngayon, titignan ko siya sa Google. Doon sa list ng staghorn na fern na meron akong nakita, yan po siya. Ayan. Ang ganda pala niya. Para siyang sungay. Ayan. So, dalawa po ito na kinuha ko kasi hindi pa ako sure kung paano ko siya aalagaan. So, I will do a lot of research with staghorn ferns kung paano natin sila aalagaan para makabuhay tayo at maging siya. Ilagay natin siya sa mga planks. Yan. Or sa mga bunot. Yan. Diyan maganda ilagay ang mga staghorn fern. Yan. Ang ganda niya, oh. So, I hope na sana mapabuhay natin siya. Yan pala yan itsura niya.
Alam ko dalawa yan eh. Hanapin natin yung isa. Eto ata. Dalawa yan. Hindi na rin pala ako lugi dito. Mura ko lang nakuha. So, kinuha ko na lang pareho. Kasi napansin ko para magbo-boom din ito eh. Kasi ang daming naghahanap. Kaya lang ito medyo matagal alagaan siguro to. Ayan. Ang ganda niya oh. Oh. Yan po, staghorn fern. Yan, staghorn fern. Yan, dalawa. Then, last one. Hindi rin kasi bihasa sa staghorn fern si Ate Jo. So, di rin niya alam yung ID. So, hindi niya alam na marami palang varieties ng staghorn fern. Sabi ko sa kanya, marami varieties yan. Kaya lang, first time kong makakakita niya ng mga staghorn fern. Yan. Okay, ito ay medyo nagano to. Yung dahon niya. So, tatanggalin na lang natin itong mga dahon na to. Ayan. We'll just remove them. Mga old leaf ito. Ayan. So, hindi na rin ito mabubuhay yung mga ganitong dahon. So, ano na yan, magbibigay na rin yan. Parang ang matitira na lang 3 dahon. Ito lang siguro yung nakita ko na medyo tinamaan sa delivery. Not sure why. Yan. So, meron pa naman siyang natirang 3 dahon. So, that will be enough. So, itong 2 dahon, di muna natin ito tatanggalin. Yung tinanggal lang natin yung sobrang grabe na. Yan. Tapos, let's see what we can do kung mabubuhay natin to. So, sayang lang. Well, I think we can manage na buhayin niya. Yan. So, meron pa tayo ditong 2. Okay. Ito yung bumili pa ako ng isa pang ano to kasing tawag natin dito? Ayan. Nakalimutan ko yung ID, nasa dila ko, di ko masabi-sabi. Ayan na. Meron tayong dito ang 2. Stable na sila. And we're just hoping na makapag-produce na sila ng mga new leaf pa. Yan. So, ito medyo kailangan ata siyang basain. Medyo tuyong-tuyo siya. At parang nanguluntoy ng lumo. Yan. Okay. So, eto, aglo din. So, tatanggalin na natin to. Medyo natutunaw-tunaw siya. So, tatanggalin natin. So, ito, baka kailangan natin siyang ihiwalay. Tinitingnan natin kung may skill. So far, wala naman siyang skill. So, we're good. So, ang gagawin ko po nito ay didiligan ko muna sila. Yung ko sila ng tubig. I-sprinkle ko lang sila ng tubig para lang ma-reactivate sila. Tapos, siguro tomorrow morning or mga around 10 a.m. dito tayo sa medyo may silong, iriripat natin sila. Yun, para ma-start na natin silang maalagaan. Ang di lang ako sure kung paano ko to iriripat. So, hindi natin alam kung paano pa. So, kung kailangan ba nakaganon siya or nakaganon. So, we'll do some research bago natin sila iripat. But, definitely tomorrow they will be repotted. Kung wala pa tayong time para gawan sila ng plank, yung parang nakabitin sila. So, ilalagay muna natin sila sa mga temporary pots muna na no soil mix. Kung ano yung meron tayo, kung saan talaga sila nabubuhay. Then, dun muna natin sila ipa-recover until such time na mailagay na natin sila sa mga planks. Okay? So, o kaya yung mga may nabibili pala sa Lazada yung mga fern pole. Yun na lang siguro yung bilhin natin. May mga malalapat nun. So, bili na lang tayo ng mga 2 para dito.
or kahit isa siguro, or siguro gawin na natin dalawa, tapos pagsamahin natin, hatiin para sa dalawang staghorn fern na meron tayo. Yan. So, ang gagawin natin, wait for 24 hours before repotting this plant. So, itong batch na to. At dumating na tayo sa end ng ating mga unboxing ng mga new plants. Not unless we will have new plants na kailangan i-unbox kung mga bagong orders. Pero we will be more focusing on propagation care, and yung plano natin na hydroponic system ay piniprepare pa rin yung location niya kung saan natin siya ilalagay. So, kakailanganin kasi natin maglagay ng extension na garden net na ilalagay dun sa harap dahil kasi facing tayo siya, facing morning sun tayo. So, yung init ng araw, nakatapat siya sa harapan ng bahay hanggang mga 12 noon, 12 to 1 o'clock. So, masusunog yung mga halaman. Kaya nga meron tayong mga halaman na mga pinaliston kasi nga nasunog na dahil sa sobrang init. So, nilagyan ko siya ng temporary garden net for the meantime para hindi masunog yung mga plants doon. Okay? So, hanggang dito na lang. So, I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa unboxing video natin for today. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell notification icon para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga episode. Until sa susunod, happy planting and bye-bye!